Manila, isang pangako sa ilalim ng kanyang mga langit. Kung ikaw ay nakatayo sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport ngayon, marahil ay mahihirapan kang tukuyin kung ito ba ay Pilipinas o isang internasyonal na hintuan. Puno at siksikan ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng nagmamadaling daloy ng mga tao, kapansin-pansin ang mga banyagang babae na may maniningning na kagandahan. Madalas na may usap-usapan na sa mga bansang kinakapos sa mga lalaki, kailangan pa ng mga babae na mag-book ng flight papuntang Pilipinas ilang buwan nang mas maaga sa pag-asang makahanap ng isang mabuting asawa. Ang ating bida ngayon, si Katarzyna, ay naparito rin, ngunit para pigilan ang isang ganoong klaseng internasyonal na kasal. Ngunit pagtapak pa lamang niya sa lupaing ito, ang kanyang pananaw ay nagbago ng 180 degrees. Ang kwento ng isang babaeng dating mariing tumutol sa pagpapakasal ng kanyang nakababatang kapatid sa isang Pilipino, ngunit sa huli ay nagpasya ring manatili sa bansang ito. Ngayon, hayaan ninyong simulan ko. Kamusta? Ako si Katarzyna Nowak. 30 taong gulang. Ako ang Credit Department Head sa isang bangko sa lungsod ng Warsaw, Poland. Madalas sabihin ng mga tao na ako ay isang taong praktikal at makatwiran. Hindi sila nagkakamali. Mula nang pumanaw ang aking ama, 10 taon na ang nakalilipas, ang bigat ng pag-aalaga sa aking sakiting ina at nakababatang kapatid ay napunta sa aking mga balikat. Sanay na akong piliin ang katatagan kaysa sa pakikipagsapalaran, ang responsibilidad kaysa sa mga pangarap na lumilipad. Lahat ng desisyon sa aking buhay ay para sa pamilya. At pagkatapos, isang pangyayari ang tuluyang nagpabago sa aking buhay. Pakiusap, makinig kayong mabuti. Ang taglamig sa Warsaw ay tila walang katapusan. Isang hapon, habang tinatapos ko ang aking trabaho sa bangko, at habang ang aking mga mata ay walang malay na nakatingin sa mga snowflake na bumabagsak sa labas ng bintana, biglang umilaw ang screen ng computer sa isang video call mula kay Ania, ang aking maliit na kapatid. Ang kanyang maningning na ngiti ay laging nagpapainit sa aking puso. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay tila mas kumikinang kaysa dati. Ate, mayroon akong napakahalagang bagay na gustong sabihin, sigaw ni Ania na puno ng kagalakan mula sa kabilang panig ng screen. Ngumiti ako at humigop ng kaunting kape. Ano ba't tila napakasaya mo? Na-promote ka ba? Sandaling natahimik si Ania, huminga ng malalim. Magpapakasal na ako. Nagpasya na akong pakasalan si Jose. Sa sandaling iyon, dumulas ang tasa sa aking kamay at natapon ang mainit na kape sa aking desk. Nagmamadali akong kumuha ng tissue upang punasan ito, hindi makapaniwala sa aking narinig. Ano? Magpapakasal? Wala pa kayong 8 buwan na magkakilala. Nagliwanag ang mga mata ni Ania na may determinasyon. Ate, alam kong maikling panahon lang, pero si Jose ang pinakamabait at pinakaseryosong lalaking nakilala ko. Itinuturing din ako ng pamilya niya na parang tunay na anak. Nahihilo ang aking isip. 3 taon na ang nakalipas mula nang lumipat si Ania sa Pilipinas para mag-aral. Katatanggap ko pa lang sa desisyon niyang manatili at manirahan doon pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Nang ikuwento niyang mayroon siyang boyfriend, inisip ko lang na nasa yugto pa lang siya ng pagtuklas sa pag-ibig. Ngunit ang pagpapakasal ay masyadong biglaan. Hindi ka ba nagmamadali sa iyong desisyon, Ania? Gaano mo kakilala ang taong yan? Ang Pilipinas at tayo ay may magkaibang kultura. Naging seryoso ang aking mukha. Sumimangot si Ania. Itinuturing mo pa rin ba akong bata, ate? Ang pamilya ni Jose ay napakabuti. Nirerespeto nila ako at tinutulungan pa nila akong mag-aral ng Tagalog. Sa katunayan, ang mga lalaking Pilipino ay mas may responsibilidad at mas pampamilya kaysa sa maraming lalaki sa Poland. Biglang pumasok sa isip ko ang imahe ni Maja, ang aking matalik na kaibigan. 2 taon na ang nakalipas, ikinasal si Maja sa isang Italyano sa pamamagitan ng isang international dating website. Sa simula, ito ay isang fairy tale pagpunta sa isang mayamang bansa sa Europa, pagsisimula ng isang bagong buhay. Ngunit 6 na buwan lamang ang nakalipas, bumalik siya na may ganap na ibang hitsura. Itinuring siya ng kanyang mapang-abusong asawa na parang isang magandang alahas na dinala mula sa silangang Europa. Nagkaroon ng matinding depresyon si Maja at hanggang ngayon
ay sumasailalim pa rin sa psychological treatment. Anya, naikwento ko na sa iyo ang tungkol kay Madja. Naaalala mo ba kung gaano siya nagdusa? Ang internasyonal na pag-aasawa ay maaaring mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Bumuntong hininga ang aking kapatid. Ate, hindi lahat ng internasyonal na kasal ay tulad ng kay Madja. Iyon ay dahil nakatagpo siya ng masamang tao. Iba si Jose. Bukod dito, maraming mga babaeng Polako ang masayang naninirahan sa Pilipinas, lalong lumaki ang aking pag-aalala. Sa Poland, unti-unting kumukonti ang bilang ng mga lalaki sa edad ng pag-aasawa, marami ang nag-abroad para maghanap ng trabaho, at marami sa mga natitira ay nalululong sa alak at walang trabaho. Sa ganitong sitwasyon, ang mga babae sa silangang Europa tulad namin ay minsan itinuturing na mga kalakal sa internasyonal na merkado ng kasal. Anya, pakiusap, pag-isipan mong mabuti, ang pag-aasawa ay isang mahalagang desisyon sa buong buhay. Sigurado ka bang mabuting tao yang si Jose? Kaya mo bang manirahan sa Pilipinas magpakailanman? Naluha ang mga mata ni Anya. Akala ko, maiintindihan mo ako. Lagi mong sinusuportahan ang lahat ng aking mga pinili. Bakit mo ngayon hinahadlangan ang aking kaligayahan? Naging mas matindi ang aming pag-uusap. Gusto ko lamang protektahan ang aking kapatid. Ngunit naramdaman ni Anya na sinusubukan kong kontrolin ang kanyang buhay. Anya, hindi kita sinusubukang kontrolin. Nag-aalala lang ako. Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming mga babae sa ating bansa ang nasaktan kapag naghahanap sila ng mas magandang buhay sa ibang bansa? Pero iba ang sitwasyon ko, ate. Hindi ganoon si Jose. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Matapos ang isang mainit na pagtatalo, umiyak si Anya at ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga ako, hawak ang aking ulo. Tama ba ang aking mahigpit na paninindigan? Si Anya ang aking kapatid, ang taong dapat kong protektahan. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako ng hapunan, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa silid ni Inay. Nagmamadali akong tumakbo papasok at nakita ko si Inay na hawak ang kanyang dibdib, bumabagsak sa sahig. Inatake sa puso si Inay. Ang oras sa loob ng ambulansya papuntang ospital ay ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na sandali sa aking buhay. Sa kabutihang palad, pagdating sa ospital, naging stable ang kondisyon ni Inay. Habang tinitingnan ko si Inay na nakahiga sa puting kama ng ospital, nakasuot ng oxygen mask, parang pinipiga ang puso ko. Sa loob ng 10 taon, mula nang mamatay si Itay, kaming magkapatid ay nabuhay para kay Inay. Isinuko ko ang aking pangarap na pumasok sa medical school para magtrabaho sa bangko, nagtatrabaho araw at gabi para mapag-aral si Anya. Nang lumabas ang nurse, at kaming dalawa na lang ni Inay ang naiwan sa silid, mahina niyang sinabi, "Katarzina, narinig ko kayong nag-aaway." Sobrang sakit sa puso ko. Natigilan ako. "Inay, kasalanan ko po. Ako po ang dahilan kung bakit kayo nagkaganito." Marahang umiling si Inay. "Hindi, kasalanan ko. Masyado akong nagpabigat sa inyo, lalo na sa iyo. Ginawa kitang haligi ng pamilya." Tumaloy ang mga luha sa aking pisngi. "Huwag niyo pong sabihin iyan, Inay. Ginagawa ko lang po kung ano ang kaya ko para sa ating pamilya." Hinawakan ng payat na kamay ni Inay ang aking kamay ng mahigpit. "Katarzina, narinig ko rin ang tungkol sa pagpapakasal ni Anya. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalala, pero minsan, kailangan mong makita mismo bago ka makahusga, anak ko." Nag-iwan ng malalim na pag-iisip sa akin ang mga salita ni Inay. Ang aking pagmamahal at likas na pagnanais na magprotekta ba ay hindi sinasadyang humahadlang sa kaligayahan ng aking kapatid? Ang Pilipinas ay isang napakalayong bansa para husgahan ko lamang sa pamamagitan ng mga kwento. Marahil ay dapat akong pumunta doon mismo. Medyo nagliwanag ang mga mata ni Inay. "Tama yan. Sobra ka nang nagsakripisyo para sa pamilya. Sa pagkakataong ito, subukan mong maglakbay para sa iyong kapatid at para na rin sa iyong sarili. Ituring mo itong isang bagong karanasan." Pagkatapos ng 2 araw sa ospital, naging stable na ang kalusugan ni Inay. Iniuwi ko siya, nagsimulang magplano at mag-file ng leave sa bangko. Si Marina, isang malapit na katrabaho, ay pumayag na tulungan akong alagaan si Inay habang wala ako. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 12 taon na malalayo ako sa aking pamilya. Gabi bago ang aking flight,
nagpadala ako ng maikling mensahe kay Ania. Papunta na ako sa Naya. Pasensya na at hindi ako nakapagsabi ng maaga. Agad sumagot ang aking kapatid ng isang mensaheng puno ng kagalakan, ngunit sa loob ko, puno pa rin ako ng pag-aalala. Ang pinakakinatatakutan ko ay kung niloloko ang aking kapatid, paano ko siya ililigtas? At kung ito ay tunay na isang masayang relasyon, kailangan kong aminin na tinitingnan ko ang mundo sa isang masyadong makitid na pananaw. Pagsakay ko sa eroplano, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko pag-aalala, ang misyon na iligtas ang aking kapatid, at isang maliit na kislap ng kuryosidad tungkol sa isang ganap na bagong mundo. Habang papalayo at lumiliit ang tanawin ng Warsaw mula sa bintana, naramdaman kong ang biyaheng ito ay marahil magtuturo hindi lamang sa aking kapatid, kundi pati na rin sa akin ng isang bagay. Pagkatapos ng mahabang 12 oras na flight, sa wakas ay nakatapak na rin ako sa Ninoy Aquino International Airport. Sa gitna ng mga hindi pamilyar na karatula sa wikang Filipino, at ng abalang daloy ng mga tao, huminga ako ng malalim. Nagsimula na talaga ang paglalakbay. Ang Naiya ay mas malaki at mas malinis kaysa sa aking inaasahan. Kahit pagod mula sa mahabang biyahe, hindi ko maiwasang humanga sa kaayusan at kahusayan ng sistema dito. Sa immigration counter, tinanong ako ng ilang simpleng tanong sa Ingles ng opisyal at ang lahat ng proseso ay naganap ng nakakagulat na bilis. Tunay na ibang mundo. Bulong ko sa sarili habang hinahanap ang daan papunta sa istasyon ng tren. Sabi ni Ania, mayroon akong mahalagang meeting ngayon kaya hindi kita masusundo. Sa halip, nagbigay ako ng detalyadong direksyon at sinabihan kitang bumili ng beep card para mas madali ang iyong pagbiyahe. Noong una, nagduda ako tungkol sa isang card na maaaring gamitin sa lahat ng pampublikong transportasyon, ngunit totoo pala ito. Habang nakasakay sa tren papunta sa sentro ng Maynila, ang tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting sumisira sa aking mga paunang akala. Ang mga nagtataasang gusali na sinasalitan ng mga luntiang espasyo ng mga parke at ang kumikinang na tubig ng Manila Bay sa ilalim ng sikat ng araw. Lahat ay nagpapahiwatig ng modernidad at kagandahan. Ang paglipat mula sa isang istasyon patungo sa isa pa ay isa ring sorpresa. Lahat ng mga signage ay may dalawang wika, Filipino at Ingles, at mayroon ding Japanese at Korean. Ang mga digital screen ay nasa lahat ng dako, nag-aanunsyo ng real-time na pagdating ng tren. Isang bagay na hindi mailarawan sa isip sa Warsaw. Para makarating sa Makati kung saan nakatira si Ania, sumakay ako sa linya ng MRT. Lampas na sa rush hour kaya medyo maluwag ang tren, ngunit marami pa ring tahimik na nakaupo at nagsa-cellphone. Ang kapaligirang ito ng paggalang sa personal na espasyo, bagamat hindi pamilyar, ay nagparamdam sa akin ng kaginhawaan. Sakto sa sandaling iyon, sa isang istasyon, isang lasing na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pasuray-suray na sumakay at umupo sa tapat ko. Ang matapang na amoy ng alak ay tumama sa aking ilong at ang kanyang malabong mga mata ay nakatitig sa akin. Bigla siyang nagsalita sa pira-pirasong Ingles. Dayuhan ka? Saan ka galing? Russia? Ukraine? Sinubukan kong itago ang aking pagkainis at maikling sumagot, Poland. Nais ko lang na matapos ang usapan sa lalong madaling panahon, ngunit nagpatuloy ang lalaki, unti-unting lumalapit. Ah, Poland! Sikat sa magagandang babae, ano? Ang ganda mo rin. Anong ginagawa mo sa Pilipinas? May boyfriend ka na ba? Bumuhos ang takot. Sa isang banyagang bansa, hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Tila napansin ng ibang pasahero. Nagpakita sila ng pagkairita ngunit walang direktang namagitan. Akmang tatayo na ako para lumipat ng upuan nang hawakan ng lalaki ang aking braso. Saan ka pupunta? Upo ka muna, mag-usap tayo, inom tayo. Sa sandaling iyon, mula sa dulo ng bagon, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang mabilis na lumapit. Ang ikinagulat ko ay hindi pa ako humihingi ng tulong, ngunit napansin na niya ang sitwasyon at dumating agad. Ginoo, nakakaabala na po kayo sa ibang pasahero. Pakiusap na bumalik kayo sa inyong upuan, sabi ng pulis. May diin ngunit magalang pa rin ang boses. Lalong naging agresibo ang lasing. Ano? Nakikipag-usap lang ako sa dayuhan kong kaibigan. Nang tila lumalala ang sitwasyon, mabilis na may sinabi ang pulis sa kanyang radyo at nakakamangha. Nang huminto ang tren sa susunod na istasyon,
May 2 pang pulis na naghihintay na sa platform. Paano nangyari iyon ng ganoon kabilis? Bulong ko, sa sarili sa pagkamangha. Isa sa 2 pulis ay mahinahong lumapit sa lasing at inayos ang sitwasyon. Isa siyang matangkad na binata, may maamong mukha at kalmadong boses. Nang patuloy na pumalag ang lasing, hindi siya nagpakita ng puwersa kundi gumamit ng paraang parehong mahigpit at malumanay upang kontrolin ang sitwasyon. Lasing na po kayo, ihahatid na namin kayo pauwi, sana po ay makipagtulungan kayo. Habang inaalalayan ng kanyang kasama ang lasing, lumapit siya sa akin at nagtanong sa matatas na Ingles. Ayos ka lang ba ma'am? May sugat ka ba o nawawalang gamit? Umiling ako. Okay lang ako. Nagulat lang ako sa bilis ng pagtugon ninyo. Paano po iyon? Ngumiti siya at nagpaliwanag. May mga CCTV camera sa tren at real-time monitoring sa aming operations center. Kapag may insidente, agad kaming rumeresponde. Ang pangalan niya ay Ben. Tinanong niya kung saan ako papunta at nag-alok na tulungan akong makarating ng ligtas. Noong una ay tatanggi sana ako, ngunit dahil sa takot na maligaw sa isang banyagang lungsod, pumayag ako. Pagkababa namin ng tren, ipinaliwanag ni Ben ang ilang kultura at kaugalian sa Pilipinas. Ang kanyang mahinahong paraan ng pakikipag-usap at maalalahaning kilos ay unti-unting nagpapanatag sa akin. Sabi mo galing ka sa Poland, hindi ba? Taga Warsaw ka ba? Tanong ni Ben. Oo, tama. Paano mo nalaman? Nagulat kong tanong. Ngumiti siya at sumagot. Kasi ang matalik kong kaibigan, si Jose, ay malapit ng ikasal sa isang babaeng Polako at taga Warsaw din siya. Pagkarinig ko nito, natigilan ako. Ang pangalan ba ng babae ay Ania? Nanlaki ang mga mata ni Ben. Oo, tama. Paano mo nalaman? Huwag mong sabihing ikaw ang kapatid ni Ania? Nabanggit ni Jose na darating ang ate niya ngayon. Ang liit nga naman ng mundo. Nagulat ako sa di inaasahang pagkikitang ito. Si Ben pala ang matalik na kaibigan ni Jose. At plano na ni Ania na ipakilala kaming dalawa ngayong gabi. Tatawagin ko ba itong tadhana o isang pagkakataon lamang? Sa tulong ni Ben, nakarating ako sa apartment ni Ania. Nakauwi na pala ang kapatid ko. Pagkakita niya sa akin, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. Nang ikinuwento ko ang pagkikita namin ni Ben, hindi makapaniwala si Ania. Grabe, ate, paano nangyari iyon? Plinano ko pa namang ipakilala kayo, hindi ko akalain na magkikita na pala kayo ng ganito. Puno ng saya at pagtataka ang boses ni Ania. Maya-maya dumating si Jose. Mas bata siya kaysa sa inaasahan ko at may aura ng kabaitan at pagiging maginoo. Nang magalang siyang yumuko at nakipagkamay sa akin, ang kanyang tapat na ngiti ay biglang nagpaluwag sa aking pag-iingat. Hi, Ate Katarzina, ikinagagalak ko po kayong makilala. Marami nang naikwento si Ania tungkol sa inyo. Ngayong gabi po, iniimbitahan kayo ng mga magulang ko sa bahay para sa hapunan. Okay lang po ba sa inyo? Nag-atubili ako ng kaunti, ngunit sa huli ay pumayag din. Nandito na rin lang ako. Ang makilala ang pamilya ni Jose ay bahagi rin ng layunin ng aking paglalakbay. Nakatira ang pamilya ni Jose sa isang condo unit sa Quezon City. Pagbukas pa lang ng pinto, isang mainit na pagbati at mabangong amoy ng pagkain ang sumalubong sa akin. Itinuring ng ina ni Jose si Ania na parang tunay na anak at nagpakita rin siya sa akin ng taos-pusong pag-aalaga. Ang hapagkainan ay puno ng iba't ibang tradisyonal na pagkaing Pilipino, adobo, sinigang, lechon, kare-kare at lumpia. Kahit na ito ang unang pagkakataon na matikman ko ang mga ito, nasabik akong tuklasin ang bagong mundo ng panlasang ito. Lalo na ang kare-kare na mismong ina ni Jose ang nagluto ay hindi ka panipaniwalang masarap. Sa gitna ng hapunan, nagsalita ang ama ni Jose ng marahan. Hija, Katarzyna, alam kong naparito ka na. May maraming alalahanin, ngunit itinuturing talaga namin si Ania na parang sarili naming anak. Itong si Jose namin ay isang responsableng anak. Sana ay magtiwala ka sa kanya. Pagkarinig sa mga salitang iyon, ibinaba ko ang aking kubyertos, tiningnan ang bawat mukha sa kanilang pamilya at naramdaman ko ang kanilang katapatan, walang bahid ng pagkukunwari. Ang pader ng pagdududa sa aking puso ay unti-unting natutunaw. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad kami sa isang parke
malapit sa Manila Bay. Kahit lampas na ng 10:00 ng gabi, marami pa ring tao sa parke na nag-eehersisyo at nagkukuwentuhan. Ang imahe ng mga babaeng naglalakad mag-isa sa ganitong oras ay partikular na nag-iwan ng impresyon sa akin. Sa Poland, mapanganib para sa mga babae na maglakad mag-isa sa ganitong oras, sabi ko. Tumango si Jose. Hindi rin perpekto ang Pilipinas, pero isa ito sa may pinakamagandang seguridad sa mundo, lalo na dito sa Maynila. Habang pinagmamasdan ang tanawin ng gabi sa Manila Bay na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, lalong naguluhan ang aking isip. Ang lugar na ito ay ganap na naiiba sa aking mga haka-haka. Isang mahusay na sistema ng pampublikong transportasyon, malilinis na kalye, isang ligtas na kapaligiran, at higit sa lahat, si Jose at ang kanyang pamilya ay tunay na nagmamahal kay Ania. Gayunpaman, isang tanong ang nananatili. Ang isiping iwan ng aking kapatid na manirahan magpakailanman sa malayong bansang ito ay nagdudulot pa rin ng kirot sa isang sulok ng aking puso. Si Inay ay nasa Poland, ang aming tinubuang bayan, at lahat ng aming mga alaala ni Ania. Ang iwanan ng lahat para magsimula ng bagong buhay ay hindi isang madaling desisyon. Pauwi sa hotel, si Ben, pagkatapos ng kanyang shift, ay dumating upang hanapin ako at samahan akong maglakad. Natural ang kanyang pakikipag-usap na parang isang matagal ng kaibigan. Kumpara sa iyong unang impresyon, ano na ang tingin mo sa Pilipinas? Nagugustuhan mo ba dito? Tanong niya. Matapat akong sumagot. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko pero hindi pa rin ako lubos na panatag. Ngumiti si Ben nang may pag-unawa. Natural lang iyan. Nag-aalala ka para sa iyong pamilya. Sa mga susunod na araw, ililibot kita sa Maynila, baka mas maintindihan mo pa ang Pilipinas. Sa lobby ng hotel, habang nagpapaalam kami, pinag-isipan kong muli ang mga karanasan ko sa araw na iyon. Ang Pilipinas ay malinaw na isang lugar na malayo sa mundong aking kinagisnan at hindi ko talaga mahuhulaan kung paano babaguhin ng mga susunod na araw dito ang buhay ko at ni Ania. Lumipas ang 1 linggo at unti-unti akong nasanay sa takbo ng buhay dito. Nanatili ako sa apartment ni Ania, inoobserbahan ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, ang imahe ng aking kapatid na papasok sa trabaho ay puno ng sigla at tiwala sa sarili. Habang pinapanood ko siyang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang mga katrabaho sa matatas na Tagalog, hindi ko maiwasang mamangha. Ang mahiyain at tahimik na kapatid na kilala ko ay tila naglaho na at napalitan ng isang ganap na bagong tao. Ate, sabi ni Ben, ililibot ka raw niya sa Intramuros ngayon. Nag-message siya sa akin kagabi, sabi ni Ania habang nag-aalmusal kami. Nang marinig ko ang pangalan ni Ben, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Mula noong una naming pagkikita sa tren, madalas niya kaming binibisita at inilalabas ako para tuklasin ang Maynila. Ang kanyang matalinong paraan ng pakikipag-usap at maalalahaning ugali ay laging nakakaantig sa akin. Gaya ng inaasahan sa isang pulis, siya ay napakaresponsable, ngunit mayroon ding banayad na pagpapatawa. Nang dumating si Ben sa takdang oras, handa na ako. Araw ng kanyang pahinga kaya't nakasuot siya ng maayos na damit sibilyan sa halip na ang karaniwang uniforme niya. Hindi ko na malayang tinititigan ko na pala siya. Ngayon, mararamdaman mo ang kasaysayan ng Pilipinas, nakangiting sabi ni Ben. Ang Intramuros ay isang sinaunang nakapader na lungsod sa gitna ng modernong Maynila. Ang mga luma at batong pader at ang makasaysayang arkitektura ay lumilikha ng isang kawili-wiling kaibahan sa mga nagtataasang gusali ng lungsod. Ipinaliwanag ni Ben ng detalyado ang kasaysayan ng lugar at ang mga panahon ng pananakop sa Pilipinas. Ito ang sentro ng Maynila noong panahon ng mga Espanyol. Nasaksihan nito ang maraming pagbabago sa kasaysayan ng aming bansa. Ang kanyang paliwanag ay hindi lamang tulad ng isang tour guide, kundi naglalaman ng pagmamahal at malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng kanyang bansa. Habang tinitingnan ko siya, bigla kong naitanong sa sarili kung gaano karami ang alam ko tungkol sa kasaysayan ng Poland. Marahil dahil sa sobrang pagtuon sa mga praktikal na problema para mabuhay, binalewala ko ang mayaman na kultura at kasaysayan ng aking sariling bayan. Para sa tanghalian, uminom kami ng tsaa
at kumain ng mga kakanin sa isang tradisyonal na cafe sa loob. Sa gitna ng mabangong amoy ng tsaa, naging mas malalim ang aming pag-uusap. Ate Katarzyna, sa Poland, ano po ang trabaho niyo? Tanong ni Ben. Ako ay credit department head sa isang bangko. Pangunahin kong hawak ang personal loans, sagot ko. Mukhang isang mahalagang posisyon iyan. Gusto mo ba ang trabaho mo? Napahinto ako sa tanong na iyon. Gusto ko ba ang trabaho ko? Bigla kong napagtanto na hindi ko pa naitanong iyon sa aking sarili. Pagkamatay ni Itay, iyon ang trabahong kailangan kong gawin para buhayin ang aming pamilya. Ginawa ko lamang ito dahil sa responsibilidad. Sa totoo lang, hindi iyon ang trabahong gusto ko, kundi ang trabahong kailangan kong gawin, sagot ko. Naging mas mainit ang tingin ni Ben. Kung ganoon, ano ang orihinal mong pangarap? Gusto kong maging doktor. Bahagyang nanginginig ang aking boses nang sabihin ko iyon. Bago mamatay ang aking ama, naghahanda ako para sa entrance exam sa medical school. Ngunit nagbago ang mga pangyayari. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang mga damdaming matagal ko nang kinikimkim. Hindi ako kailanman nabuhay para sa aking mga pangarap, laging mga pagpipilian para sa pamilya, mga sakripisyo para sa iba. Iyon ang buong buhay ko. Sa biyahe namin sa bus papunta sa susunod na destinasyon, ikinuwento sa akin ni Ben ang kanyang kwento. Pangarap niyang maging isang manunulat, ngunit dahil sa kagustuhan ng kanyang pamilya, naging pulis siya. Gayunpaman, nagsusulat pa rin siya tuwing may libreng oras at hindi kailanman isinuko ang pangarap na isang araw ay makapaglathala ng isang nobela. Ang buhay ay minsan hindi nangyayari ayon sa ating plano, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan nating tuluyang isuko ang ating mga pangarap. Tumagos sa aking puso ang kanyang mga salita. Paglubog ng araw, nakarating kami sa isang rooftop cafe kung saan matatanaw ang buong Maynila. Ang tanawin ng lungsod na nababalot sa kulay ng takip silim ay nakapigil hininga sa ganda. Sa paligid ng balkonahe ng cafe, maraming maliliit na padlock ang nakasabit. Ano ang mga ito? Tanong ko. Tinatawag itong love locks. Paliwanag ni Ben, isinusulat ng mga magkasintahan ang kanilang mga pangalan dito at ikinakandado ito bilang isang pangako para sa walang hanggang pag-ibig. Walang malay kung hinawakan ng isang padlock. Ang maliit na piraso ng metal na naglalaman ng pag-ibig at pangako ng isang tao ay nagparamdam sa akin ng inggit. Sa aking buhay, hindi ako kailanman nagkaroon ng oras o isipan para sa pag-ibig. Ang mga praktikal na problema ay laging nauuna. At ang mga emosyon ay isang luho. Pagbalik mo sa Poland, anong gagawin mo? Pinutol ng tanong ni Ben ang aking pag-iisip. Pagbalik ko, nagatubili ako. Pagbalik, ano? Walang magbabago. Babalik ako sa bangko, sa nakakasakal na pang-araw-araw na buhay. Marahil ay ipagpapatuloy ko lang ang buhay ko tulad ng dati. Pag-alis sa cafe, umupo kami sa isang bench sa tabi ng daan. Biglang naging seryoso ang mukha ni Ben. Ate Katarzyna, sa totoo lang, mula pa noong una nating pagkikita, naakit na ako sa iyo. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang aking puso sa biglaang pagtatapat. Nagpatuloy si Ben. Narinig ko ang kuwento mula kay Anya. Alam ko kung gaano ka nagsakripisyo para sa iyong pamilya, ngunit minsan, mahalaga rin ang sarili mong kaligayahan. Hindi ako makapagsalita, nanatiling tahimik. Ang damdaming ito, ang sitwasyong ito, ay masyadong bago sa akin. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang kanyang katapatan. Habang iniisip ko kung ano ang isasagot, tumunog ang aking telepono. Si Marina, ang aking kaibigan sa Poland na tumutulong sa pag-aalaga kay inay. Nanginginig ang kanyang boses. Katarzyna, ang nanay mo, lumala na naman ang kalagayan niya. Nasa ospital siya. Tila nagyelo ang buong katawan ko. Ang balita tungkol sa lumalalang kalusugan ni inay ay nag-iwan sa aking isipan na blangko. Isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong bumalik agad. Sige, naintindihan ko. Uuwi ako. Sa lalong madaling panahon. Pagkababa ng tawag, ipinaliwanag ko ang sitwasyon kay Ben. Ang nanay ko, kritikal na naman siya. Kailangan kong umuwi. Walang sinabi si Ben, tahimik lang na hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag. Tutulungan kita sa lahat. Kailangan nating maghanap ng flight ngayon din. Pauwi sa hotel, laging nasa tabi ko si Ben. Tinulungan niya akong ipaliwanag ang sitwasyon at mabilis na nag-book ng flight.
Ang kanyang kahinahunan at praktikal na tulong ay pumigil sa akin na bumagsak. Nang gabing iyon, habang nagpapaalam sa lobby ng hotel, tiningnan ako ni Ben ng may seryosong mukha. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Kung kailangan mong bumalik, maghihintay ako dito. Dahil sa kanyang mga salita, tumulo ang aking mga luha, isang damdamin na hindi ko pa naranasan sa Poland. Sa unang pagkakataon, nalaman ko kung gaano kalaking ginhawa ang pagkakaroon ng isang taong nakakaintindi at sumusuporta sa iyo nang walang pasubali. Pagbalik sa silid upang mag-impake, gulong-gulo ang aking isip. Pag-aalala para kay inay, mga iniisip tungkol sa kasal ng aking kapatid at ang aking nararamdaman para kay Ben. Habang nakatingin sa tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana, bigla kong napagtanto na sa maikling panahong ito, mas marami akong naisip tungkol sa aking sarili, sa aking buhay. Ang mga karanasan dito ay unti-unti akong binabago. Ang hangin sa Warsaw ay mas malamig at mas mabigat kaysa sa Maynila. Pagkatapos ng 12 oras na flight, dumiretso ako sa ospital. Pagdating ko sa aking bayan, pagpasok sa silid ng ospital, nakita ko si inay na nakahiga doon, maputla ang mukha. Hinawakan ni inay ang aking kamay, ngumiti ng mahina, ngunit sa kanyang mga mata, nabasa ko ang pagod na mas malalim kaysa dati. Katarzyna, nakauwi ka na? Kumusta si Ania? Mahinang tanong ni inay. Opo, inay. Ayos na ayos po si Ania. Huwag po kayong mag-alala. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni inay. Kinausap ko ang doktor na gumagamot sa kanya tungkol sa kanyang kalagayan. Ang function ng kanyang puso ay lalong humihina at nangangailangan ng mas espesyalisadong paggamot. Prangkang inamin ng doktor na ang sistema ng kalusugan sa Poland ay may mga limitasyon. Nang gabing iyon, nakaupo sa silya sa tabi ng kama ni inay. Pinagmamasdan siyang natutulog, lumubog ako sa malalim na pag-iisip. Ang mga tanong na idinulot ng isang linggo ko sa Pilipinas at ang mga pag-uusap namin ni Ben ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Bigla, isang ideya ang sumagi sa akin. Marahil ito ay isang senyales ng tadhana lumipat sa Pilipinas para sa pagpapagamot ni inay at para sa isang bagong buhay para sa akin. Kinabukasan, nang medyo bumuti ang kalagayan ni inay at pinayagan ng lumabas ng ospital, lakas loob kong ipinahayag ang aking mga iniisip sa kanya. Inay, may gusto po akong sabihin tungkol sa Pilipinas. Umupo ako sa tabi niya sa kama. Ang Pilipinas po ay ganap na naiiba sa aking inaakala. Ang kanilang sistema ng kalusugan ay may international standards at ang lalaking nagngangalang Jose na nakilala ni Ania ay isang napakabuting tao. Nagpatuloy ako habang tahimik na nakikinig si inay. Huminga ako ng malalim at diretsahang sinabi ang punto. Dahil sa kondisyon ng puso ninyo, inay, sa tingin ko po, ang pagpapagamot sa Pilipinas ang pinakamainam. Iniisip ko po na lumipat tayong lahat doon. Nanlaki ang mga mata ni inay sa gulat. Katarzyna, ano ang sinasabi mo? Ang bahay natin, ang trabaho ko, lahat ay nandito. Iyon ang inaasahan kong reaksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas determinado ako. Alam ko po, inay, pero minsan, kailangan natin ng pagbabago. Sa Pilipinas, makakatanggap kayo ng mas mahusay na paggamot. Maaari rin akong mag-apply sa isang international financial institution at higit sa lahat, mapapalapit tayo kay Ania. Sandaling natahimik si inay. Tumingin siya sa labas ng bintana at dahan-dahang nagsalita. Hindi mo lang iniisip ito dahil nag-aalala ka sa iyong kapatid, hindi ba? Umiling ako. Hindi po. Sa totoo lang, ito rin ay isang pagpipilian para sa aking sarili. Sa Pilipinas, sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ibang posibilidad ng pamumuhay. Pakiramdam ko, doon ko, matatagpuan ang kaligayahan. Sakto sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono, isang mensahe mula kay Ben. Kasama ng isang mainit na pangangamusta sa kalusugan ni inay, nagpadala rin siya ng impormasyon tungkol sa isang international financial institution sa Maynila na naghahanap ng mga dayuhang empleyado. Sinabi niyang maaari niyang i-refer ang aking resume. Ang pagkakataong ito ay nagparamdam sa akin na ito na talaga ang tadhana. Ipinakita ko kay inay ang mensahe at ipinaliwanag, maaari akong magkaroon ng bagong oportunidad. Maaari nating subukan munang pumunta doon.
para na rin masubaybayan ang inyong pagpapagamot. Mula kinabukasan, sinimulan kong magplano ng detalyado. Sa tulong ni Ben at Anya, nangalap ako ng impormasyon tungkol sa sistema ng kalusugan at mga regulasyon sa paninirahan para sa mga dayuhan sa Pilipinas. Partikular kong pinag-aralan ang mga programang medikal para sa mga international patients at ang mga proseso para sa long-term visa. Isang linggo ang lumipas, nagsimulang magbago ang pananaw ni Inay. Tiningnan niya ang bawat impormasyong nakalap ko at unti-unting nagpakita ng interes. Sikat daw sa buong mundo ang ospital na ito para sa paggamot sa puso, bulong ni Inay habang tinitingnan ang brochure ng isang ospital. Gabi-gabi, habang umiinom ng ginseng tea na dinala ko mula sa Pilipinas, nag-uusap kami ni Inay hanggang hating gabi. Ang pag-aalala ni Inay ay hindi lamang takot na iwanan ang pamilyar na kapaligiran. Nag-aalala siyang muli kong isasakripisyo ang aking buhay para sa pamilya. Katarzina, isusuko mo na naman ba ang iyong buhay para sa akin? Tanong ni Inay. Taos puso akong sumagot. Iba po ngayon, Inay. Hindi ito pagsuko, kundi pagpili ng isang bagong buhay. At marahil, ang taong mahalaga sa akin ay naroon din. Isang pag-unawa ang bumakas sa mga mata ni Inay. Yung pulis, hindi ba? Ang pangalan niya ay Ben, tama? Naramdaman kong namula ang aking mukha, dahan-dahan akong tumango. Natawa si Inay, isang maningning na ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Kung ganoon, subukan natin. Kung masaya ka, magiging masaya na rin ako. Matapos ang desisyon, mabilis na umusad ang mga pangyayari. Nag-file ako ng resignation sa bangko at inayos ang aming bahay. Ipinadala ko ang aking resume sa financial institution na inirekomenda ni Ben. At sa aking sorpresa, nakatanggap ako ng imbitasyon para sa isang online interview. Ang aking karanasan sa merkado ng Poland at silangang Europa ay lubos nilang pinahalagahan. Sa araw ng interview, kinakabahan akong nakaupo sa harap ng computer. Ang interview ay sa wikang Ingles, ngunit ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang ipakita ang aking kaalaman at sigasig para sa Pilipinas. 2 linggo ang lumipas, dumating ang magandang balita. Natanggap ako bilang manager na namamahala sa merkado ng silangang Europa sa kanilang branch sa Maynila. Gabi bago kami lumipad ni Inay patungong Pilipinas, nag-video call ako kay Ania. Umiyak sa tuwa ang aking kapatid. Ate, hindi ako makapaniwala. Magkakasama na ulit tayo. Puno ng kaligayahan ang mukha ni Ania. Oo, ngayon, matutulungan na kita ng direkta sa paghahanda ng kasal mo, natatawa kong sabi. Sa araw ng aming paglipad, ang lungkot sa pag-alis sa Warsaw ay natabunan ng pag-asa para sa isang bagong simula. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Inay, tumingin sa labas ng bintana at naramdaman na ang desisyong ito ang magiging pagbabago sa aking buhay. Pagdating namin sa Maynila, naghihintay na sa airport sina Anya, Jose at maging si Ben. Sa sandaling makita kong muli si Ben, bumilis ang tibok ng aking puso tulad noong una kaming nagkita. Sinalubong ako ng kanyang mainit na ngiti. Nagsimula agad ang pagpapagamot ni Inay. Sa isang international hospital sa Maynila, mga nangungunang cardiologist ang direktang nangalaga sa kanya. Noong una, medyo nag-alala si Inay dahil sa banyagang kapaligiran at wika. Ngunit ang International Patient Support Center ng ospital ay nagbigay ng Russian interpreter na malaki ang naitulong sa kanya. At nakakamangha. Mas mabilis pang naka-adjust si Inay sa buhay sa Pilipinas kaysa sa akin. Nakipagkaibigan siya sa mga matatandang Pilipino na marunong magruso na nakilala niya sa parke malapit sa ospital at tuwing umaga ay kasama niya silang nag-ehersisyo. Masayang ibinalita rin ng mga doktor na ang kondisyon ni Inay ay bumubuti ng higit sa inaasahan. Unti-unti rin akong naka-adjust sa aking bagong trabaho. Noong una ay may mga paghihirap sa wika at kultura. Ngunit sa tulong ng aking mga katrabaho at sariling pagsisikap, unti-unti ko itong nalampasan. Lalo na kapag hawak ko ang mga transaksyong pinansyal sa Poland at silangang Europa, naramdaman kong tunay na mahalaga ang aking karanasan at kaalaman. Ang relasyon namin ni Ben ay natural ding lumalim. Tuwing weekend, sabay naming tinutuklasan ang mga kawili-wiling sulok ng Maynila. Minsan ay sabay na binabasa ang mga manuskrito na kanyang isinusulat. Tinuruan niya ako ng Tagalog, habang tinuruan ko siya ng ilang salitang Ruso. Ang proseso ng pag-aaral ng kultura at wika ng isa't isa
ay lalong naglapit sa aming mga puso. 6 na buwan ang lumipas. Idinaos ang kasal ni Ania at Jose. Isa itong napakagandang seremonya na pinagsama ang tradisyonal na ritual ng Pilipinas at istilong kanluranin. Nakaupo kami ni Inay sa unang hanay, pinapanood ang masayang nobya. Ang imahe ni Ania na napakaganda sa kanyang modernong Filipiniana gown ay parang isang prinsesa sa isang fairy tale. "Napakaganda ng kapatid mo," sabi ni Inay na may namumuong luha sa mata. Nang makita kong malusog at masaya si Inay, lalo akong naniwala na tama ang aking naging desisyon. Tumingin ako sa paligid ng simbahan na ngayon ay puno ng mga taong naging aming bagong pamilya, ang mga magulang ni Jose, ang kanilang mga kaibigan at siyempre si Ben. Isang bagong mundo na ilang buwan lang ang nakalipas ay hindi ko kailanman maiisip. Sa reception ng kasal, tahimik na lumapit sa akin si Ben. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at dinala ako sa hardin sa labas. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, inabutan niya ako ng isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang magandang singsing. Hindi pa ito isang proposal, isa lamang itong pangako. Isang pangako na gusto kong makasama ka sa isang mas mahabang paglalakbay. Napakainit ng boses ni Ben. Sobra akong naantig na hindi ako makapagsalita. Sa banyagang bansang ito, nakatanggap ako ng mga hindi inaasahang regalo, ang kalusugan ni Inay, ang kaligayahan ng aking kapatid, at isang bagong buhay kasama ang sarili kong pag-ibig. Isinuot ko ang singsing sa aking daliri. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang pagpili ng kaligayahan para sa aking sarili ay maaari ring maging isang biyaya para sa buong pamilya. Ang sakripisyo ay hindi na ang tanging paraan upang ipakita ang pagmamahal. Ang katapangan na hanapin ang sariling kaligayahan ay isa ring uri ng pag-ibig. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Ben. Isa lang ang sigurado ko, Maynila, Pilipinas. Ito na ang aking tahanan.